Naisip mo na ba minsan na baka mali lahat ng itinuro sa'yo kung paano kumita ng pera? Magtrabaho ng todo. Magtipid ng bawat sentimo. Maghanap ng magandang trabaho. Mag-aral. Magpa-promote. Maghintay ng pagreretiro. At kahit gawin mo ang lahat ng yan, bakit parang wala pa ring nangyayari sa buhay mo? Makinig ka ngayon ng mabuti, ang pagtatrabaho ang pinakamasamang paraan para kumita ng pera. Nagtatrabaho ka para sa personal na kasiyahan. Ang pera ay galing sa serbisyong ibinibigay mo. Maaari kang kumita kahit natutulog ka. At bago pa sabihin imposible yan, sasabihin ko agad, ang nag-akalang imposible ito ay ang kaisipang paulit-ulit mong pinaniwalaan. Isa itong lumang pananaw na pinipilit kang manatili sa parehong lugar. Napansin mo ba na may mga pagkakataong parang alam ng katawan mo ang nangyayari kahit hindi mo pa naiintindihan? Yung kakaibang pakiramdam sa sikmura, yung biglaang kabog ng dibdib, yung pagkapagod na parang galing sa wala. Karamihan ay iniisip na normal lang ito. Pero ang totoo, refleksyon lang ito ng mas malalim na nangyayari sa isipan mo. Tingnan mo, hindi ikaw ang katawan mo. Isa lang itong instrumento, isang panlabas na anyo. Ang tunay na nagpapatakbo ng buhay mo ay ang isipan mo, partikular na ang iyong subconscious. Gumagalaw ang katawan ayon sa vibration. At ang vibration ay nagmumula sa ideyang palagi mong inuulit sa isipan mo. Kapag inuulit mo ang isang kaisipan, bumubuo ito ng emosyon. Ang emosyon ang nagpapabago ng iyong vibration, at ang vibration ang nagtutulak sa katawan mong kumilos. Ganito ka kumikilos. Kaya kahit gustuhin mong baguhin ang isang ugali, hindi mo magawa. Kasi ang naingibabaw na vibration mo ay pareho pa rin. Kapag may nagsabing hindi ako okay ngayon, ang totoo niyan, may hindi pagkakatugma sa pagitan ng gusto niya at ng kinikilala ng isipan niyang totoo. At alam mo ba ang pinakakamanghamanghang bahagi rito? Maaari mo itong baguhin. Maaari mong baguhin ang iyong frequency, ang iyong estado, ang iyong enerhiya. Pero kailangan mo itong pagpraktisan. Ako mismo, natutunan ko ito sa pamamagitan ng karanasan. Hindi lang sa pagbabasa o pagkuha ng kurso. Sa totoong buhay ko ito natutunan. Noong ako'y nagtatrabaho pa bilang bombero sa lungsod ng Toronto, palagi akong may dalang pakiramdam ng pagka-frustrate kahit matatag ang trabaho ko. Parang may kulang. Parang may bulong sa loob ko na nagsasabing may mas higit pa. Pero kasabay noon, may pakiramdam akong parang hindi ako sapat. Hindi ko alam ang tawag doon, pero ramdam ko. Doon ko lang naunawaan, matapos kong pag-aralan ng malalim ang isipan, na ang pakiramdam na yon ay dahil sa pagkakalayo ng mga gusto ko at ng pinaniniwalaan kong karapat-dapat para sa akin. Doon ko rin naintindihan na ang nararamdaman mo, kung tinatawag mong masaya o malungkot, ay paraan lang ng katawan para ipakita kung nasaang vibration ka. At ang vibration ay hindi dahil sa mga pangyayaring panlabas. Galing ito sa nangyayari sa loob ng isipan mo. Maaaring tahimik ang paligid mo, walang stress, walang deadline, walang ingay, pero nararamdaman mong tensyonado ka pa rin. Bakit? Kasi ang kaguluhan ay nasa loob mo. Tumutugon lang ang katawan mo sa larawang paulit-ulit mong iniisip. At narito ang pinakamahalagang sikreto, ikaw ang pumipili ng larawang iniisip mo. May kapangyarihan kang pumili ng iniisip. Kapag pinili mong ulit-ulitin ang positibong ideya, bumababa ito sa subconscious mo. Doon nagsisimula ang pagbabago. Kasi kapag nagbago na ang vibration mo, nagbabago rin ang realidad mo sa labas. Alam ko kung anong iniisip mo ngayon, maganda pakinggan, pero paano ko ito isa sa buhay araw-araw? Simple lang ang sagot, pero nangangailangan ng disiplina. Simulan mong obserbahan kung ano ang nararamdaman mo sa bawat oras ng araw. Ang damdamin mo ang perpektong panukat ng vibration mo. Kapag napansin mong hindi ka okay, tanungin mo ang sarili mo, anong ideya ang pinaniniwalaan ko sa oras na ito? Ang simpleng tanong na ito ay kayang sirain ang otomatikong gulong ng negatibong damdamin. Bigyan kita ng konkretong halimbawa. Isipin mong papasok ka sa trabaho at bigla mong inalala ang mga utang, ang mga bayarin, ang kawalan ng kasiguraduhan. Doon nagsisimula ang kaba. Ang kaba ay isang vibration. At ang vibration na ito ay makakaapekto sa pagiging epektibo mo sa trabaho, sa asal mo, sa mismong paghinga mo. Ngayon, kung sa mismong sandaling iyon ay pipiliin mong huminto at sabihing may buong damdamin, ako ang may kontrol. Kaya kong lumikha ng mga bagong pagkakakitaan.
Dumarating sa akin ang pera sa paraang magkasundo sa kabutihan ng lahat ng sangkot, ang vibration mo ay unti-unting tataas. At habang inuulit-ulit mo ito, mas tumitibay ito sa iyong subconscious. Kapag nangyari na yon, tumitigil ang vibration mo sa bagong antas na yon. At mula roon, ang buong mundo mo ay nagsisimulang mag-iba, hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ka sa loob. Maraming tao ang nahihiyang gawin ito. Naiintindihan ko. Ako mismo, ganyan noon. Nagmamaneho ako sa syudad na may dalang portable cassette player sa sasakyan ko, paulit-ulit na pinapakinggan ang parehong mensahe ng daan-daang beses. Inuulit ko ang parehong pangungusap araw-araw. Binabasa ko araw-araw ang parehong aklat na mag-isip at yumaman. Tinitignan ako ng mga tao na parang may toyo ako. Sinasabi ng ilan na nababaliw na ako. Pero alam ko sa puso ko na may ginagawa akong tama, kahit hindi ko pa ito lubos na naintindihan noon. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang aking nakaraan, masasabi kong may buong kumpiyansa, ang paulit-ulit na mga ideya, na may kasamang damdamin, ang siyang tuluyang bumago ng buong buhay ko. At ang pinakamahalaga sa lahat, hindi lang ako ang may ganitong kakayahan. Nasa lahat tayo ito. Kasama ka. Ang tanong ngayon ay, handa ka bang makaramdam ng bago para makaranas ng panibagong buhay? O mananatili ka na lang sa negatibong vibration na iisa lang ang resulta taon-taon? Hindi ka nakagapos. Nasa vibration ka lang nakaakibat ng ideyang tinanggap mong totoo. Palitan mo ang ideya, magbabago ang vibration. Magbago ang vibration, mag-iba ang kilos mo. At kapag nagbago ang kilos mo, darating ang pagbabago sa buhay mo. At nagbabago ang buhay. Ganyan nagsisimula ang lahat. At nagsisimula ito mula sa loob papunta sa labas. Karamihan sa mga paniniwala mo tungkol sa buhay, tungkol sa pera, tungkol sa kung ano ang kaya o hindi mo kayang gawin, hindi ikaw mismo ang pumili niyan. Napaisip ka na ba tungkol dyan? Lahat ng iyan ay naitanim sa iyo noong wala ka pang kakayahang pumili. At iyan ang lubusang nagbabago sa paraan ng pag-unawa mo sa sarili mong kwento. Nang ipanganak ka, wala ka pang kakayahang mag-isip ng lohikal, wala pang kritikal na pag-isip, at wala ka pang pagpipilian. Hindi pa nabubuo ang iyong malay na pag-isip. Para kang bukas na bukid na sobrang mataba, kung saan pwedeng itanim ang kahit anong ideya. At ganoon nga ang nangyari. Lahat ng narinig at nakita mo sa paligid ay dumiretso sa iyong malaytao, walang salaan, walang pagtatanong. Kung ang mga tao sa paligid mo ay positibo, may tiwala sa sarili, laging nagsasalita tungkol sa kasaganahan at pag-unlad, malamang na ganyan ka rin mag-isip. Pero kung tulad ng karamihan, lumaki ka sa kapaligirang puro salitang kakulangan, kahirapan, krisis, utang, takot, at pagkadismaya, lahat ng iyon ay naging bahagi ng kung sino ka, kahit pa sabihin mong hindi mo na pinaniniwalaan iyan ngayon. Tingnan mo, ang batang maliit ay hindi pumipili ng kanyang paniniwala. Sumisip-sip lang siya. Kung buwan-buwan naririnig niyang nag-aaway ang kanyang mga magulang dahil sa pera, matututunan niyang ang pera ay pinagmumulan ng sakit. Kung palagi niyang naririnig ang mga katagang hindi natin kaya yan, hindi yan para sa atin, ang mahirap, mamamatay ding mahirap, ang pera ay galing lang sa sobrang sakripisyo. Lahat ng iyan ay nagiging isang uri ng programa na magdidikta sa kanyang mga kilos sa loob ng maraming dekada. Ganyan ako lumaki. Naalala ko noong panahon ng matinding krisis, palaging may dalang alalahanin ang loob ng bahay. Walang pera, at parang ipinagmamalaki pa ng mga tao na namumuhay sila ng kaunti lang. Tila ba ang kahirapan ay isang bertud, at ang pagnanais ng higit pa ay tanda ng kasakiman. At sa loob ng napakaraming taon, hindi ko namalayan, pero hinahadlangan ako ng mga ideyang iyon. Kahit anong pilit kong umusad, laging may parte sa akin na humihila pabalik. At iyan ang nararamdaman ng karamihan sa mga tao ngayon. Gusto nilang magbago, umasenso, magkaroon ng kalayaan, pero hindi nila kayang panatilihin ang pagdalaw. Nagsisimula sila ng bagong proyekto na may sigla, pero agad bumabalik sa luma nilang gawi. Nag-enroll sa mga kurso, masigasig na nagtatala, sinasabing ngayon sigurado na ako, pero pagdating ng susunod na buwan, nasa parehong lugar pa rin sila. Bakit? Dahil nakakadena pa rin sila sa programming na nakuha nila bilang mga bata. Para itong bagong software na pilit mong ini-install sa lumang computer, hindi ito tinatanggap. Pumapasok ang bagong ideya, pero tinatanggihan o sinisira ng lumang sistema. Ang lumang sistemang iyon ang tinatawag nating paradigma. At hindi lang ito tungkol sa pera. Nasa lahat ito, kung paano mo tinitingnan ang sarili mo, kung ano ang tingin mong karapat-dapat ka,
kung paano ka nakikitungo sa iba, kung gaano mo iniisip na pwede kang maging masaya. Lahat ng iyan ay bunga ng mental programming mo. Gusto mo ng patunay? Pansinin mo ang mga batang lumalaki sa pamilyang nagsasalita ng dalawang wika. Natututunan nilang magsalita ng dalawang lengguwahe bago pa sila matutong magsulat. Hindi dahil pinili nila, kundi dahil na-program silang ganoon. Ang kapaligiran nila ang nagbigay noon. Sa parehong paraan, kung lumaki ka sa kapaligirang laging sinasabi na masama ang maging mayaman o binabago ng pera ang mga tao, iyan ang emosyonal na wika na natutunan mo. At hanggang ngayon, kahit hindi mo namamalayan, lagi mong sinisira ang sarili mong tagumpay kapag papalapit ka na sa tagumpay. At alam mo kung ano ang mas masakit. Ang makitang napakaraming matatalino, may talento, may napakalaking potensyal, pero namumuhay sa antas na sobrang baba kumpara sa kaya nilang makamit. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil nakakulong sila sa mga ideyang hindi naman talaga kanila. Namana nila ang limitadong pag-iisip at paulit-ulit nila itong pinapatakbo, parang sirang plaka, henerasyon matapos henerasyon. Isipin mo, ilang beses mo nang narinig ang isang tao na nagsabing hindi ako magaling sa pera, o hindi para sa akin yan. Saan kaya galing yan? Walang sinuman ang ipinapanganak na may ganitong paniniwala. Inaabsorb lang nila ito. At kung ito ay natutunan, pwede rin itong baguhin. Siyempre, hindi ito instant. Ang original na programming ay naitanim sa loob ng maraming taon, gamit ang paulit-ulit na salita, emosyon, at ugnayan. Kaya para mabago ito, kailangang ulitin ang proseso, ulit-ulit na ideya, damdaming malalim, at paglalapit sa bagong kapaligiran. Pero may mas makapangyarihan pa, ang kamalayan. Sa simpleng pakikinig mo rito, sa pagtatanong mo sa mga bagay na dati mong tinanggap bilang normal, nasisira mo na ang luma mong pattern. Dahil ngayon, baka sa unang pagkakataon, nauunawaan mong hindi mo kailangang tanggapin lahat ng ideya bilang totoo. Maaari kang pumili kung ano ang panatilihin at kung ano ang bitawan. Isipin mo kung gaano kalaking epekto niyan. Isipin mong tinitingnan mo ang iyong bank account, ang karera mo, ang mga relasyon mo, at nare-realize mong kaya mong baguhin ang lahat ng iyan. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ang paraan mo ng pag-isip. Hindi ka nakatali sa kwento ng iyong mga magulang, ni ng mga taong nagpalaki sa iyo. Hindi mo kailangang tanggapin ang emosyonal na pamana na iniwan sa iyo. Pwede kang pumili ng bagong paraan ng pamumuhay. Ngayon, sagutin mo ito ng tapat. Ilang desisyon sa buhay mo ang ginawa mo dahil sa takot? Ilang pagkakataon ang pinalampas mo dahil may boses sa loob mong nagsabing hindi para sa iyo yan? Ilang beses mong sinabotahe ang sarili mo kahit hawak mo na ang lahat ng kailangan mo? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang boses na yan hindi talaga sa iyo galing? Na naitanim lang yan sa iyo noong wala ka pang alam sa mundo. Ganoon nga. At ngayong alam mo na may pagpipilian ka. Pwede mong ipagpatuloy ang buhay na diniprogram ng iba para sa iyo o pwede mong simulan, nang may kamalayan, ang sarili mong katotohanan. Dahil ang nakaraan ay hindi kailangang maging kapalaran mo. Pero magiging ganon ito kung hindi mo babaguhin ang programang nasa loob mo. Lahat ay nagsisimula sa pagkilalang ikaw ay na-program. Doon pa lang pwedeng magsimula ang reprogramming. At kapag nangyari yon, lahat sa paligid mo ay magbabago. Dahil nagbago ka. At ang mundo ay tutugon sa bago mong enerhiya. Ito ang tunay na kalayaan. Ito ang simula ng isang panibagong buhay. Isang buhay na ikaw mismo ang pumili. Sa napakatagal na panahon, akala ko noon na ang tanging paraan upang magkaroon ng mas maayos na buhay ay ang magbanat ng buto sa trabaho. At baka ganon din ang paniniwala mo. Kasi yun naman talaga ang itinuro sa atin mula pagkabata, mag-aral ng mabuti, humanap ng matinong trabaho, magsikap, magtipid ng bawat sentimos, at balang araw, kung papalarin, ay mabubuhay ka ng payapa. Pero hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang bagay na tuluyang nagbago sa pananaw ko sa realidad. Ang pagtatrabaho ay isa sa mga pinakadihustong paraan para kumita ng pera. At bago mo isipin na sobra naman ito o walang katuturan, huminto ka sandali at pag-isipan mo ito. Ilang tao ba ang kilala mong araw-araw ay nagtatrabaho ng sobra-sobra, todo bigay, halos ibuhos na ang buong lakas pero sa kabila nito, baon pa rin sa utang, laging stress, at takot na hindi kayanin ang mga bayarin sa dulo ng buwan. Ngayon, isipin mo ang kabilang panig. Ilan naman ang kilala mong hindi naman mukhang masyadong nagtatrabaho,
Pero may kalayaan sa oras, nakakabiyahe kung kailan nila gusto, may panahon para sa pamilya, at hindi kinakabahang baka kapusin sila sa pera. Ang pinagkaiba ng dalawang grupo ay hindi nasusukat sa dami ng pawis. Nasa kung paano nila nauunawaan at ginagamit ang pera. Hindi ka binabayaran sa tagal ng oras na iyong nilaan. Binabayaran ka batay sa halagang naibibigay mo. At higit pa roon, binabayaran ka ayon sa estruktura ng iyong pinansyal na pamumuhay. Ang mga taong may kayamanan ay hindi lang umaasa sa iisang pinagkukunan ng kita. Gumagawa sila ng mga sistema, bumubuo sila ng mga pinagkakakitaan na patuloy na gumagana kahit wala sila roon. Naiintindihan nila ang pinakamakapangyarihang prinsipyo ng mundong pinansyal, maaari ka talagang kumita kahit natutulog ka. Pero sa karamihan, parang imposible ito. Kapag narinig nila ito, agad papasok sa isip nila ang mga salitang, hindi totoo yan, scam yan, hindi yan para sa akin. At yan ang punto. Hindi ito mga lohikal na sagot, kundi mga otomatikong reaksyon mula sa matagal ng paniniwala na nakaprograma na sa ating isipan. Paniniwalang hanggang ngayon ay siyang nagdidikta kung paano tayo tumutugon sa mga ideyang posibleng baguhin ang ating buhay. Naalala ko pa nang una akong sabihang posible raw gawing buwanang kita ang taunang kinikita. Napatawa ako. Medyo na insulto pa nga. Sino ba siya para sabihin kaya kong kumita ng mahigit 1,000,000 at kalahating piso kada buwan? Hirap na nga akong magbayad ng upa. Pero alam mo kung ano talaga ang masakit. Hindi yung mismong ideya. Mas masakit na hindi ko kayang paniwalaan na posible yon para sa akin. Hindi ko nakikitang kaya kong mapunta sa ganon ng estado. At doon ko naintindihan, ang problema ay hindi ang mundo, kundi ang imahe ko sa sarili ko. Ang pagbabago sa imahe na yon ay isang proseso. Hindi siya biglang nangyari. Pero nagsimula siya sa isang desisyon, huminto sa pagtatrabaho para lang sa pera at magsimulang magtrabaho ayon sa layunin. Magsimulang maghatid ng halaga, magsimulang maglingkod, magsimulang mag-isip ng malawakan. Ito ang hindi napapansin ng karamihan kapag nagtatrabaho ka dahil kailangan mo lang mabuhay. Puro kaligtasan lang ang nasa isip mo. Pero kapag nagtatrabaho ka para sa isang malinaw na pananaw, doon ka nagsisimulang magtayo ng pundasyon. At kasama rito ang pagdevelop ng mga bagong kasanayan, paggawa ng iba't ibang pinagkukunan ng kita, pag-aaral kung paano mag-invest, magnegosyo, at mag-automate ng proseso. Hindi ibig sabihin na kailangan mong iwan ang trabaho mo. Ang ibig sabihin, kailangang baguhin mo ang pananaw mo sa oras at pera. Maaari mong ipagpatuloy ang palitan ng oras para sa sahod. O maaari kang lumikha ng isang bagay na patuloy na nagbibigay halaga kahit wala ka sa eksena. May mga kakilala ako na gumawa ng online courses, nagsulat ng libro, naglabas ng produkto, nag-invest sa negosyo, bumili ng mga asset na ngayon ay mas malaki pa ang kinikita kaysa sweldo nila. At karamihan sa kanila, nagsimula na walang pera, walang suporta, at punong-puno ng takot. Pero may isang bagay silang ginawa na hindi ginawa ng karamihan. Tumigil sila sa paniniwalang ang tanging paraan ay ang magpakapagod sa trabaho. At alam mo ba kung ano ang sinasabi ng agham tungkol dito? Ayon sa mga bagong pananaliksik na inilathala ng Journal of Economic Psychology, kapag tumaas ang kita kasabay ng pagtaas ng kontrol sa sariling oras, tuwirang naapektuhan nito ang pakiramdam ng kaginhawaan at layunin sa buhay. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa mas malaking kita, kundi kung paano mo ito kinikita at kung gaano kalaki ang hawak mo sa proseso. Ang problema, maraming tao ang sobrang abala sa pangangailangang makatawid sa araw-araw, kaya hindi na nila naiisip kung paano gumawa ng mas malalim at matagalang pagbabago. Sinasabi nila, kapag nagkapera ako, magsisimula ako. Pero kabaligtaran ang tamang daan, magsimula ka sa kung anong meron ka ngayon, saan ka man naroroon, at matuto habang sumusulong. Palawakin mo ang iyong kaalaman. Subukan mo. Kasi kung hihintayin mong maging perpekto ang lahat bago kumilos, mananatili kang nasa parehong lugar. Ako mismo, wala akong ideya sa ginagawa ko noong nagsimula ako sa unang negosyo ko. Isa lang siyang simpleng kumpanya ng paglilinis. Walang karangyaan. Pero naniwala ako. Nag-commit ako. At kahit wala akong karanasan, kumita ang negosyo ko ng higit sa 2,800,000 piso sa unang taon. At hindi yon samba. Desisyon yon. Pagbabago sa pananaw. Tumigil ako sa pag-isip bilang empleyado at nagsimulang kumilos bilang taong kayang lumikha. At kung nagawa ko yon, kaya rin ng kahit sino.
Ngayon, sabihin mo sa akin, nabubuhay ka ba para lang magbayad ng utang o para buuin ang kalayaan mo? Gumigising ka ba araw-araw para lang makaligtas o para umunlad? Dahil ang sagot mo sa tanong na yan ang nagsasabi kung saan ka dinadala ng iyong pananaw. At kung gusto mong putulin ang siklong yan, narito ang hamon ko sa iyo. Sa susunod na 7 araw, isulat mo lahat ng naiisip mong paraan para makapaghatid ng halaga sa mundo nang hindi mo kailangang pisikal na naroroon. Kahit mukhang simpleng ideya lang. Isulat mo lahat. Pagkatapos, pumili ka ng isa at simulan mo na. Kahit maliit lang. Kahit walang maniwala sa iyo. Simulan mo. Dahil ang tanging nakapagitan sa iyo at sa kalayaan ay yung luma mong paniniwala na ang tanging paraan ay ang magpakapagod sa trabaho. At hindi yon totoo. Narito ako para ipaalala sa iyo yan. Maraming naniniwala na para mabago ang kanilang buhay, kailangan nilang baguhin ang lahat sa paligid nila, trabaho, lugar, relasyon, estado sa pananalapi. Nahuhulog sila sa walang katapusang paghahanap ng panlabas na solusyon na para bang ang pagbabago ay nasa labas lang. Pero ang totoo, simple lang at sabay malalim, hindi mo kailangang baguhin ang mundo. Kailangan mong baguhin ang iyong paradigma. Ang paradigma ay parang isang mental na otopiloto. Isa itong koleksyon ng mga nakaugat na gawi, paniniwala, mga pattern, at ideya na nakaimbak sa iyong walang malay na isipan. Ito ang humuhubog kung paano ka mag-isip, tumugon, makaramdam, magdesisyon, at kumilos. Ito rin ang nagpapasya kung paano mo ginagamit ang iyong oras, paano mo pinangangasiwaan ang pera, paano mo hinaharap ang mga pagsubok, at kahit gaano mo sa palagay mo nararapat kitain. Kaya napakaraming tao ang paulit-ulit na namumuhay sa parehong realidad sa loob ng maraming taon, kahit pa nakabasa na sila ng maraming libro, sumailalim sa mga kurso, o naghanap ng inspirasyon. Nauunawaan man nila ng lohikal kung ano ang kailangang gawin, nananatili pa rin silang nakabaon sa parehong asal, dahil hindi pa nila nababago ang kanilang paradigma. Parang isang tao na naniniwala na kaya niyang pumayat, pero patuloy pa rin sa pagkain tuwing may bugso ng damdamin. O isang taong nangangarap yumaman, ngunit hindi komportable kapag kumikita siya ng mas malaki sa dati. O isang tao na nagsasabing naniniwala siya sa kasaganaan, ngunit laging nababalisa sa kakulangan. Sa mga ganitong sitwasyon, may alitan sa pagitan ng nais ng kamalayang isip at ng pinapayagan ng walang malay na paradigma. At wala itong kinalaman sa talino. Nakilala ko ang mga taong matatalino, nagtapos sa mga pinakamahusay na unibersidad, ngunit nakatali pa rin sa mga kaisipan at ugaling lubusang pumipigil sa kanila. Isang pagkakataon, matapos ang isa sa aking mga seminar, isang lalaki ang lumapit sa akin sa bulwagan ng Waldorf Astoria Hotel sa lungsod ng New York. Mahigpit niya akong kinamayan. Tiningnan ako sa mata at sinabi, "Bob, ngayon lang, sa unang pagkakataon, naunawaan ko kung paano ko naabot ang lahat ng naabot ko." Tinanong ko siya, "At ano nga ba ang mga naabot mo?" Sumagot siya, "Nanalo ako ng gintong medalya sa decathlon sa Olimpiada ng Melbourne noong taong 1957. Ako si Milt Campbell. Ako'y lubos na naantig. Sa panahong iyon, siya ang pinakamahusay na atleta sa buong mundo. Pero hindi niya kailanman naunawaan kung paano o bakit siya nakarating roon. Doon lamang niya naunawaan ang kanyang tagumpay nang malinaw niyang naintindihan kung paano gumagana ang paradigma. At iyan ang mahalagang punto. Maraming matagumpay na tao ang hindi talaga alam kung paano sila nakarating sa ruwok ng tagumpay. Ginawa nila ang kailangang gawin, ngunit ang tunay na nagtulak sa kanila pasulong ay ang pagbabago ng kanilang paradigma, kahit hindi nila yon sinasadya. Binago muna nila ang kanilang panloob na estruktura bago pa man nagbago ang panlabas. Samantalang ang iba, kahit may parehong oportunidad, nananatiling nakatigil, hindi dahil sa kakulangan ng pagsisikap o kagustuhan, kundi dahil hindi nila nabago ang panloob na sistemang nagpapatakbo ng lahat ng kanilang pasya. Ang pagbabago ng paradigma ay nagsisimula sa paulit-ulit at may kamalayang pagsasanay ng mga bagong ideya. Hindi sapat ang maniwala lang. Kailangan mong isabuhay ang paniniwala. Tinatawag natin itong praksis, ang pagkakaisa ng paniniwala at pagkilos. Maaaring iniisip mong karapat-dapat kang kumita ng mas malaki, ngunit kung patuloy kang gumagastos na parang taong laging kapos, hawak ka pa rin ng lumang paradigma. Maaari mong sabihin gusto mong maging malaya, ngunit kung naiilang ka tuwing may libreng oras ka, nangangahulugan ito na ang iyong isipan ay sinanay para sa walang tigil na pagod, hindi para sa kapayapaan. Kaya napakamakapangyarihan ng pagbabago ng paradigma.
Kapag nagsimula kang magtanim ng bagong ideya ng may damdamin at paulit-ulit, tinatanggap ito ng iyong walang malay. At kapag tinanggap na ito, magsisimula itong lumikha ng mga bagong resulta. Iyan mismo ang ginawa ko. Sa loob ng maraming taon, nagmamaneho ako ng sasakyan na may turntable sa loob, paulit-ulit kong pinakikinggan ang isang audio. Iniisip ng mga tao na nababaliw na ako. Araw-araw kong binabasa ang parehong aklat, Think and Grow Rich. Buong araw akong inuulit-ulit ang mga pahayag. At kahit hindi ko pa lubusang nauunawaan kung anong nangyayari sa simula, ipinagpatuloy ko ito. May bumubulong sa akin mula sa loob na ang prosesong ito ay binabago ako sa kaibuturan. At totoo nga, inaayos ko ang aking paradigma. Lumilikha ako ng panibagong mental at emosyonal na pundasyon na susuporta sa bagong realidad na aking hinahangad. Hindi ito himala. Ito ay disiplina. Ito ay ang matapat na dedikasyon sa isang bagong ideya hanggang sa tuluyang maging pamilyar ang dating banyaga. At mula noong naging natural na ito sa akin, unti-unti ring lumitaw ang mga resulta. Kung nais mong baguhin ang iyong buhay, simulan mo sa ugat. Huwag mo nang sayangin ang oras sa pagbabago ng panlabas na bahagi lamang. Baguhin mo ang nasa loob. Baguhin mo ang paradigma na siyang kumokontrol sa iyong pananaw, lohika, reaksyon, antas ng kita, at mga relasyon. Kapag iyon ay nabago, kusang nagbabago rin ang lahat sa paligid mo. At ang pagbabago ay napakanatural na parang mahika, pero sa totoo lang, ito ay refleksyon lang ng bagong antas ng enerhiya kung saan ka na ngayon gumagalaw. Ngayon, mag-isip kang mabuti, namumuhay ka ba ayon sa mga sadyang desisyon, o basta mo na lang sinusunod ang isang lumang programang na-install sa iyo nang wala kang pahintulot? Gusto mo ba talaga ng pambihirang resulta o natututo ka na lang mamuhay sa gitna ng medyokrasya na nakamaskara bilang katatagan? Masakit man ang sagot, pero ang katotohanan ang siyang nagpapalaya. Dahil sa sandaling aminin mong bihag ka ng isang paradigma, matutuklasan mo rin na kaya mo itong palitan. Hindi mo kailangang manatiling nasa otomatikong takbo. Maaari mong kunin muli ang kontrol, pumili ng mga bagong kaisipan, mga bagong ideya, at ulit-ulitin ito hanggang sa ito na mismo ang iyong katotohanan. Iyan ang tunay na lakas ng pagbabago. At ito'y palaging nasa iyong mga kamay. Ang totoong nagpapabago sa iyong buhay ay hindi ang pisikal na pagsusumikap, hindi ang dami ng oras na ginugugol mo sa trabaho, at hindi rin ang dami ng impormasyon na nakokolekta mo. Ang talagang bumabaligtad ng lahat-lahat ay ang paradigma na pinipili mong panatilihin o palitan. Kapag binago mo ang hindi nakikitang hanay ng mga paniniwala at ugali na gumagana sa iyong walang malay, nagbabago rin ang iyong enerhiya. At kapag nagbago ang iyong enerhiya, nagbabago rin ang iyong mga resulta. Walang eksepsyon. Ngayon, kung ang mga salitang ito ay tumimo sa puso mo, kung pinaisip ka nito tungkol sa iyong mga desisyon, mga limitasyon, at ang dahilan kung bakit ka nananatili sa parehong sitwasyon, ibig sabihin ay handa ka na sa susunod na hakbang. Ang susunod na video na makikita mo sa iyong screen ay mag-aangat pa ng iyong kamalayan. Dito, akyat ka ng isa pang baitang sa iyong paglalakbay ng karunungan at magiging 1% na mas mahusay kaysa sa kung sino ka ngayon. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin hanggang sa puntong ito. Magkita tayo muli sa susunod na video. Sama-sama tayong magpatuloy sa paglalakbay na ito.